Praise the Lord! Hallelujah! Kamusta naman ang araw natin ngayon? Mabuti. Mabuti lahat, nakasmile eh. Yung iba galing pa ng Kalibo pero nakasmile pa rin, oh. Praise God! Praise God sa buhay ni ng Danny. Good morning sa bawat isa. Before I start, meron lang a konting word lang from the Bible. Sabi ni Lord, in the book of Jeremiah 32:27, ang sabi niya, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Amen! Grabe yung word. Is there anything too hard for me? May mahirap ba sa akin? Wala. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa Diyos, pinagpala. Amen. Yun naman yung word ni Bro Russell. Pinagpala. Kaya ang lahat ngayon, nakasmile, lahat tayo pinagpala. Amen. Ang puso po ba natin ay ready na sa pagpupuri sa Diyos? Kung ready po ang lahat, inaanyayahan ko po kayong tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Father God, we acknowledge you sa oras na ito at sa araw na ito, Panginoon, that you are the sovereign God that we have, the Almighty God, the omniscient God, our ever-present help, our refuge, our shield, our stronghold, Panginoon. Every resources that we have ay nagmumula sa iyo. You are the source of everything, Father God. From the life that we have, from the strength that you've been given to us, from the air that I breathe, Panginoon, that we breathe, O Lord God, from every morning, Panginoon, that you allow us to open our eyes because naranasan namin, Panginoon, ng iyong goodness sa araw-araw. Kaya mapapasabi kami at mapapasigaw, God is good all the time, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nakikinig sa mga panalangin ng iyong mga hinirang. Ikaw ang Diyos na patuloy na sumasagot sa aming mga dalangin, Panginoon. That's why we will never stop praying to you, O Lord God. Hallelujah. And you are the same God na meron kami ngayon. Salamat, Panginoon. Allow us na makalapit, Panginoon, sa iyong paanan sa oras na ito. Allow every praises, every song, Panginoon, to dedicate you, Lord God, upang ikay maparangalan, mapapurihan, Panginoon. Thank you, Father. Thank you for your goodness, your love, and your faithfulness sa buhay namin sa araw na ito. Again, Lord, you are here, and you are always here sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Father. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Do you believe that God is good? Amen. And all the time? God is good. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, all the time. And through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good. Come on. All the time. Yeah. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Into the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on. If you're working to the body, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, well, my life is in Your hand, and through the eyes of the faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Go one more time. Though I may not understand all the plans You have for me, well, my life is in Your hands, and through the eyes of a faith I can clearly see God is good all the time. With a song of praise in this heart of mine, God is good all the time. And through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkness night, His light will shine. God is good all the time. God is good. He is good. God is good. He is good. Always good. God is good. He is good. Always good. God is good. All the time. Yay! Hallelujah. God is always good. Thank You, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise You, Lord, for Your goodness. Thank You, Father. You're always good. You've been so good to us, oh Lord. Hallelujah. Thank You, Jesus. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumarahi. Initong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Come on! Tumidinig ang panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumarahi. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Dahil Siya ang Diyos, Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay darain.
Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot. You're always listening in our prayer. That's why you're worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We will praise you, O God, and we will worship you. We magnify your name, O Lord, that in this place you will be exalted on high. Abba, Father, be praised. Thank you, Jesus. That you will keep your company. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for us. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Of your calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I have my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages.
You hear your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You move in hiding then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. You move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages. I'm standing on your faithfulness. Oh blue faithfulness. You are the same God. You will always be. You're the same God. And you will be, oh Lord. Oh, you never leave me, Lord. Oh, you never forsake me, oh Lord. In times of breakthrough, in times of trials and circumstances, you will become my God, and you will still my God. You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. You touch her heart right now. You are the same God. You are the same God. You are the same God. Let's call on the Holy Spirit of God. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come on, let's pray. Come and fill me again. Oh, Holy Spirit of God, come fill us again. Come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again.
Jesus, may your Holy Spirit, may you build in this place, oh God. Break every heart, every struggles that we have. In Jesus' name. Hallelujah. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. You faithful. Oh, come and fill me, Lord. Oh, Jesus. Oh, mighty river flow. Yes, God. Hallelujah. May you, Holy Spirit, Say, meet every heart right now, oh Lord. oh, hallelujah. We declare your name. Oh, you are our banner, Lord. You are our Jehovah Nissi, oh God. You are our Jehovah Rapha, oh God. Oh, you never change. You never change, oh God. You will never change, oh Lord. Oh, Jesus. Just like what you said in your word. Jesus is the same today, forever and more. Amen. Hallelujah. You will be the same, oh Jesus. And you are the same God that we are waiting, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, you always satisfied us, oh God. Truly you never leave us. Truly you never forsake us. Oh, Jesus. Oh, shakatarayara baba baba sangaraye. Oh, yurogara shandayara baba baba Your love will never change. You always amaze us, God. You are awesome, Lord. You are so great. You are mighty to save. Your name is our stronghold. Your name is our refuge. That's why we ran unto you, oh God. Hallelujah. Thank you, Abba Father.
for this very wonderful morning that you allowed that your Holy Spirit fill our heart, empowered us. Father, as this day continue, Lord, may your Holy Spirit remain sa kalagitnaan namin, Panginoon. Yes, Lord. Continue, Lord, to fill our heart. Continue, Lord, your word may speak life in every life sa oras na ito, Panginoon. And may your Holy Spirit release everything, oh Lord, that your people's desire. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And this day, oh God, we declare that you are so good, you are faithful, you are loving, you are kind. Yes, Lord. Thank you, Lord, that you are our God, the God that we have in Jesus' name. Thank you, Father. Praises, glory, and honor to you alone. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Welcome po sa ating bawat isa sa atin na andito sa Church on the Rock. Another day to celebrate the goodness of God. Patuloy po tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sa mga buhay na sa bawat isa, especially sa mga idinagdag na first-timer. Kung tawagin ko po ang inyong pangalan, na maaari lang po na tumayo. Si Eliza Nepo, tama ba? Eliza Nepo Moseno and Antipoko. Sa Antipoko, Ibahay, Aklan siya nakatira. Antipolo. Please stand up. Yan po. So, magpatuloy po tayo sa ating mga announcements na gawain. Bible studies and house churches from Yapak to Manok-Manok. Galieto Residence, Manok-Manok, Galieto Residence, ng Lario Residence, sa Capanyo Residence, and then ang Bulong, Tamisaan, Team Boracay Cyclist, and then Bulabog and Angol. Women's Fellowship, every Tuesday at 6 p.m. North and South area po. And then Men's Fellowship every Wednesday at 6 p.m. venue to be advised. Midweek service every Thursday from North area, room Hagdan 6 p.m. onwards, and from South area House of Worship, Ambulong 6 p.m. onwards. Children Ministry and Feeding. Youth Fellowship, North area every Saturday, 6 p.m. onwards. Venue is to be advised. And then, South area every Saturday, 5 p.m. onwards, Galito Compound. Corporate prayer every Saturday morning, 10 a.m. to 12 noon. Venue, Bro Russell and Sonalyn Galieto. FEA, Young Professional Fellowship, every Sunday, 7 p.m. onwards. And then, huwag din po natin kalimutan na i-like, follow, and share
our page Church on the Rock, Boracay, Assemblies of God, in every social media platform, FB, Instagram, and YouTube. Ngayon, dadako na po tayo sa ating karagdagang announcements na ibibigay sa atin ni Ma'am Myla de los Santos. Thank you, Tuto Jared. Good morning, everyone. Okay, excited na po ba tayo sa ating activities ngayong sa susunod na mga araw? Okay, for further announcements po, mayroon po tayong team building activity. Anyan po siya. Where? Saan po? Sa Back Beach, Seven Stone, Balabag. Kailan po ito? Sa April 9, 2024. This will be whole day. Start po tayo ng 9 a.m. onwards, siguro hanggang mga 4 ng hapon. Registration, meron po tayong registration fee, 50 pesos per adult, and 10 pesos naman for youth and kids. Ang proceeds po ng registration natin ay mapupunta po sa ating giveaways and prizes and other expenses. And maaari po nating ibigay ang ating registration fee kay Brother Justin de los Santos through GCash, pwede rin naman cash. Later. Para po sa hindi nakakakilala kay Brother Justin, inaanyayahan ko po siyang tumayo. Yan siya, yan. And ito po yung importante sa lahat. You can invite your family and your friends because this activity is really fun. We will enjoy. At the same time, may fellowship din tayo dito. That's why we encourage all of us, all of you, to join in this activity para mag-enjoy and have fun. And of course, para magkaroon ng fellowship together in unity. Ang ating verse po pala, ang ating theme po pala dito is unity and togetherness. And lastly po, don't forget to bring your own food and utensils for our lunch. Maraming salamat po. Potluck. Hello. Salamat, Ma'am Myla. Ngayon, tawagin ko na po si Bro Rowell Galendez para sa ating stewardship. Rowell Galendez. So, mga pinagpalang pinili ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. Ayan. At dadako ho tayo sa encouragement sa ating pagbibigay sa Diyos. Kung meron ho kayong mga Biblia, paki-open po sa 1 Chronicles, unang kronika, kabanatang 29, sa talatang 11 hanggang 19. Ang sabi po dito, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.
Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. Ang buhay namin, O Yahweh, na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan na ito ay aming ibinibigay para ipagawa ng inyong tahanan, ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid, O Diyos. Buong puso kong pinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkaloob ng inyong bayan na narito ngayon. 18, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno. Panatilihin ninyo sa aming isipan na inyong bayan ang layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandaan. Purihin po ang salita ng Diyos. Ano nga ho ba ang steward at ano rin ang stewardship sa mga hindi po nakakaalam? Ang steward po is a person who manage or nagsusupervise ng someone's property. Sa madaling salita, siya po ay tagapamahala. At ang stewardship naman, the careful and responsible management of something entrusted to one's care. No, siya ang gagawa ng maingat, masusi at responsableng pamamahala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanyang mga kamay ng isang taong nagmamay-ari. No? Noong sinabi ng Diyos na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, kasabay na nito ang isang desisyon na gawin ang tao bilang tagapamahala ng kanyang mga nilikha. Sabi ng Panginoon, kung babalikan ho natin ang Genesis 1:26 hanggang 28, no, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, no, at bigyan siyang kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa ilalim ng dagat, sa taas, sa hangin, sa lahat ng gumagapang sa lupa. No, yan ho ang binigay ng Diyos sa mga tao. At ang mga tao ay mayroong karunungan, isip, no, na pwedeng mamahala sa mga bagay na ito. No, ang lahat ng tao ay binigyan ng katalinuhan. At sa atin pong binasa, makikita ho natin ang 5 bagay. Una, ang pagkilala sa Diyos bilang may-ari ng lahat. No, alam ho ni David na lahat ng bagay ay gawa ng Diyos at nagmumula sa Diyos. No, alam naman natin minsan na ang lahat ng bagay, ang pinagmula nito ay ang Diyos. Ang may-ari ng lahat ng ito ay ang Diyos. Subalit, minsan bigo ho tayong bigyan siya ng pagkilala. Ang nangyayari na pagdadamutan ho natin ang Diyos. No, na pagdadamutan natin na siya rin naman ang may-ari ng lahat ng bagay na ito. No, normal ho sa tao ang may ugaling pagkamaramot, lalo na kapag alam niyang sa kanya ito. Pero dapat nating kilalanin, mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay hindi atin, ang lahat ng bagay ay nagmumula lamang sa Diyos. Pangalawa, pagkaroon ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Sabi nga dito, a grateful heart sees many, many, many blessings. No? Ang isang pusong mapagpasalamat mula sa kaliit-liitang biyaya na kanyang natatanggap ay binibilang niya ito at naging mapagpasalamat siya sa Diyos. No? Ang pagkakamali ho natin, mas binibilang ho natin yung wala. No, kaysa sa meron. No, at kapag ang tao ho, upang matuto ho tayong maging mapagsalamat sa Diyos, kahit ang konting meron tayo, bilangin ho natin dahil yung mga bagay na yan, binigay ng Diyos, kailangan ho natin.
Meron sa akin nung kurso, pinag-aaralan ho namin ang mga kultura at tradisyon ng tao mula Pilipinas hanggang ibang bansa. Somewhere in Mindanao, meron pong tinatawag na Manobo tribe. No, kilala ho natin ang Manobo tribe. Meron ho silang practice na kapag sila ho ay aani, ang first basket ho ng kanilang pinaglagyan ng ani ay iaalay nila sa kanilang Diyos. Dahil ho, alam nila, nakikita ho ng mga taong ito na merong napakasaganang nag-aantay pa sa kanila na aanihin. At yung unang ani, binibigay nila sa kanilang Diyos. No? At yan ho ang mga taong mapagpasalamat sa Diyos na nagbigay ng lahat. Pangatlo, mapagpakumbaba sa Diyos. Sa verse 14. Alam ni David ang katotohanan na lahat ay nagmula sa Diyos, anupat lahat ng kanilang ibinigay ay sa Diyos, ay Diyos rin ang pinanggalingan. In-emphasize ho ni David dito sa verse 14, kung babalikan ho natin, ang kahinaan ng isang tao at ang kadakilaan ng isang Diyos. Ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kami nagkaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Sabi dito sa verse 15, tulad ng aming mga nino, kami mga dayuhan at naglalakbay lamang, ang buhay namin sa daigdig ay parang anino lang. Parang anino lang. At kung wala ang Diyos, wala ring magagawa ang isang tao. Pang-apat, pagkakaroon ng kagalakan sa pagbibigay. Verse 17, alam ng Diyos ang puso ng isang tao. Kinalulugdan ng Diyos ang matuwid na tao. Ang kagalakan ng Diyos ay hindi sa handog, kundi sa estado ng puso ng isang nagbibigay ng handog para sa Kanya. Ang taong may kagalakan sa puso ay sumusunod willingly, excellency, and binibigay ang pinaka-the best. Panglima, pagkakaroon ng pusong tapat sa Diyos. Makikita ho natin ang prayer ni David no, na meron ho siyang layunin na ang kanyang mamamayan, no, ang layunin, ang puso ng kanyang mamamayan ay hindi magbago sa Diyos at lalong mapalapit sa Panginoon. No, at nawa, ang panalangin ito ni David ay maging panalangin rin ho natin. Nang sabi niya ho dito, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Importante ho ang tapat na layunin sa pagbibigay sa Panginoon, tamang layunin. No, at ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagpapalago ng Diyos sa ating pananampalataya. Sapagkat ho ang pagbibigay ay isang pagsubok sa ating karakter. Naniniwala ho ba tayo na minsan madalas naririnig natin kapag ang tao ang nagkapera, nag-iiba ang ugali. Pero ang totoo ho, lumalabas lang ang totoo niyang ugali. No? Ang pagbibigay ay pagsubok sa isang tao upang lumabas, no, ang tunay na karakter nito. At isa pa ay mapalapit rin siya sa Panginoon. No? At katulad doon ng parable of the talents, very familiar tayo dito. Pinagkatiwala ng isang amo ang kanyang pera sa tatlo, ang dalawa pinalago, ang isa tinago. Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng araw, mahabang panahon, pagbalik ng amo, lahat sila ay pinatawag at nagbigay ng accountability sa amo. No? Tayo hong lahat, pagdating ng araw, anuman ang pinagkatiwala ng Diyos, ay pagbibigay sulit natin sa Kanya. No? At ang hindi napagkatiwalaan sa maliit, ay hindi rin pagkakatiwalaan sa malaking bagay. No, sabi sa Lucas 16:11, kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Malaki hong bagay, may kinalaman hong malaki ang ating pag-manage sa mga resources ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. Dahil kung hindi ho tayo marunong mag-manage sa mga bagay na ito, papaano ay pagkakatiwala ng Diyos ang kayamanang pangwalang hanggan?
ang tunay na kayamanan. Sa akin pong pagtatapos, very famous quote, iiwan ko ho. What we fail to manage, we will lose. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, dakila ka at tapat sa aming buhay. Ikaw ang tunay na pinanggagalingan ng lahat, Panginoon. You are the source of our resources. Dakila ka, Lord. Pinasasalamatan namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa aming buhay. Lord, I pray na sa umagang ito, patuloy mong bigyan ng kaligayahan ng aming mga puso. Ayusin ito, Lord God. Iukit, Panginoon, ang tunay na pagbibigay, Panginoon, kahulugan ng pagbibigay sa aming mga puso. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kamay, ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho, O Diyos. Lord, higit sa lahat, Lord God, a desire, Panginoon, na ang aming mga ibibigay, O Diyos, ay magagamit namin para sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, tatawagin ko po ang maghahandog ng kanilang talento sa Diyos Children Ministry. Ay, Children Presentation po pala. Ma'am, may lyrics. Ma'am, may lyrics yan, ma'am. Jumperan. Ayan na, ayan na. Meron pa. Wala. So, wala na tayong pag. Video Hello. Sindi.
Sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang mahirap-dapat, pagpupulan na haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kabayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa.
batang... Ito. Bon, nagputex. Ngayon, patuloy po natin ihanda ang ating puso para sa congregational prayer na pangunahan ni Bro DB Vela. Bro DB. Blessed morning po sa ating lahat. Maaari po bang tumayo lang lahat? Before po tayong dumako sa congregational prayer, maaari po bang mag-share ng verse mula sa Mark 11:24. Ang sabi po dito is, "Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." I believe na ito po ay believer's ground, believer's place. Kaya lahat ng prayer natin, basta may conviction lang at declaration, claim it, we receive it. So, Abba Father, we acknowledge you in this place. Thank you po, Abba Father, sa lahat ng iyong goodness. You are truly our God, God of Israel, God of Abraham, God of Jacob, Lord. God of healing, God of provider, God of goodness, Lord. Thank you po sa inyo, sa pagdala niyo po kay Jesus, sa pagiging faithful ni Jesus sa kanyang mission dito sa lupa. Dahil dito po sa ginawa ni Jesus, sa perfect na ginawa ni Jesus sa cross, ay kami naging holy on His behalf. Lord, maraming salamat po, Jesus, sa iyong goodness na binigay niyo po sa amin. So, dahil ikaw po ang aming personal Savior, Lord, hinango mo kami sa aming karumihan. Nilinisan mo po kami, Lord. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place, Lord. We acknowledge His anointing, His power, at the revelation na ibibigay niya po mula kay Abba Father. Lord, we are praying to our pastors, Lord God Father. Kung ano man yung iniinda nila, Lord God Father, especially kay Pastor Orlando Atienza, kay Pastor Teresa Atienza, Lord, give him comfort, Lord. We pray healing upon healing. By the stripe of Jesus' wounds, our pastor is healed, Lord. Lord, let the Holy Spirit leads them, Lord, at i-reveal, Lord, at i-lead mo kami sa ginawa ni Jesus, Lord, at makaupo po kami sa throne ni God the Father. Lord, we are praying, Lord, sa lahat ng elders dito po, Lord, especially kay Kuya Uncle Danny, Lord God Father. Lord, give him wisdom, Lord God Father, sa kanyang pamilya, sa kanyang masisharean at kanyang mga anak-anakan, Lord God Father. Lord, we are praying for all the tatay and men's sa simbahan na to, sa Church on the Rock, Lord God Father. Patibayin niyo po sila. Bigyan niyo po ng wisdom, protection, at para mapangalagaan ng kanilang pamilya at magiging good witness po kami sa mga unbeliever kung gaano po kasaya maging sa ilalim ng sa inyong faithfulness, Lord God Father. We are praying po, Lord God Father, Abba Father, sa mga nanay, Lord God Father, na maging magsilbi silang ilaw sa tahanan, Lord God Father. Lord, I know, Lord God Father, that the enemy is attacking the family. We are praying, Lord, for the family, Lord God Father, of Church on the Rock and the entire whole world, Lord God Father, na i-bind niyo po sila sa Holy Spirit, Lord, that the conviction of the Holy Spirit, Lord, na i-convict mo po sila at empowered you their mind, Lord God Father, kung gaano yung goodness niyo po kasarap na mamuhay sa ilalim ng iyong pamumuno, Lord God Father. Lord, sa lahat po ng aming believers ground, Lord God Father, we ask for your protection. We ask your anointing sa lahat po ng magbibigay at mag-share, sa lahat po ng Bible study area namin po, Lord God Father, na tanging kayo po ang aming itataas. Ang tanging goodness ni Jesus ang aming marireveal sa lahat po ng aming in-invite, Lord God Father. Lord, we are praying, Lord, sa lahat ng Church on the Rock South and North, Lord, na ibibigyan po siya ng one spirit, which is to empower, Lord God Father, na itaas ka, Lord God Father, na tanging iyong pangalan, Abba Father, ang aming itataas, ipupurihan at iwagayway, Lord God Father. Lord, I know, Lord God Father, sa nakarang week, Lord God Father, you sustain all our needs, Lord God Father. You give us strength, protection on our mission, Lord God Father, which is to share the gospel, Lord. Sa this coming week, Lord God Father, i-sustain niyo po ito at gawin po namin ang mga salita niyong timbangan. Tatayuan po namin yung mabuting salita, Lord God Father. Binabalik po namin pataas. In Jesus' name,
we pray. In the goodness of the Holy Spirit, Abba Father, thank you. Amen. Sa dakong ito po, patuloy po natin tayo na maging handa at bukas ang puso at isip sa salita ng Diyos. I-welcome po natin ang magdadala ng mensahe, walang iba kundi si Reverend Rolando Atienza. Reverend pala. Good morning! Kamusta kayo? I'm glad to see you. Amen. Nakakatuwa, nakakalipap ng spirit na makita kayo nakangiti at ang handang makinig ng salita ng Diyos. Pinanihan ko ang lahat na tumayo. Lahat na tumayo. Ano-ano man ang hawak natin, ibaba muna natin. Lalo na ho nagpe-Facebook. Itaas po natin dalawang kamay. Itaas na itaas. Hayaan mo na umamoy man. Basta importante nakataas ang iyong mga kamay sa Diyos. Itaas na itaas. Huminga. Ilabas ang hininga. Ha. Ipikit ang mata para walang serious tayo. Saan tayo huhugot ng hininga? Saan tayo hihingi ng tulong? Saan ang ating Diyos? Amen. Patuloy tayong itaas ang kamay, ipikit ang mata, huminga ng malalim. Inhale, exhale. Another one, inhale. Ano pa? Hold on. Hindi ka mamamatayan. Ibigay mo na. Amen. Palapakan natin si Jesus. Many times, sometimes, na hindi tayo na nakakahinga. Mopo po. Dahil sa mga problema, kabigatan, sitwasyon na pinagdaanan natin. Kung minsan, hindi na natin buka ang ating mga bibig at tumawa. Dahil bigat na ang ating pinapasan. At kung minsan, nakakalimutan natin na simula pa sa buhay natin, ang Diyos ay hindi na siya humihiwalay sa atin. Kaya lang kung minsan na bumabalik tayo sa sarili natin katawan, sa sarili natin pag-iisip, at dinadamdam natin ng malalim ang mga sirkumstansya buhay na hindi sana natin ibigay sa sarili natin because sabi ng Lord, lahat kayo nabibigatan, lumapit sa akin at bigyan ko ng kapahingahan. Kung minsan, iba ang ating kapahingahan na dinidesire. Iba ho ang ating prinsipyo kung minsan patungkol sa ating pagka-Kristiyano. Kaya ho, kung minsan nadadaganan tayo na mabibigat na problema, nabibigat na mga sitwasyon. Ngunit ngayon, palakasin tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng Diyos ng malakas na katawan lupa. Because we are the temple of God. We are the manifestation of God's presence. Today, I would like to share to you
Many times, sinabi ng Lord yan, hindi lang sa Israel, but also unto us, people of God, because we are belong to the kingdom of God. We are children of God. We are redeemed by the blood of God. Our name is written in the book of life, and the Spirit marked in us. In book of Joshua, chapter 1, verse 9, parati itong binabasa ni Brother Justin. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. That's the word of God today. Napapalakasin ng Diyos ang buhay natin. Dumahaman tayo sa kaapoy, hindi tayo masusunog. Even though we walk through the shadow of death, we will fear no evil because God is with us. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na malakas because God give us a strength. Binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Ilang buwan. Para akong hindi ko masabi. Nawawala na yung presence ng Diyos. Nahiwalay ako sa palagay ko, sa pakiramdam ko. Ngunit ang Diyos nandiyan lang. At nakikita ko ang sitwasyon. Nakikita ko ang problema, nakikita ko ang circumstansya. At yung circumstansya na yan ang dumaig sa akin. Ngunit dumating ang panahon, dumating ang takdang panahon, and God releases me from that dungeons of sickness and disease and illness. And I am free to stand with you because I am a son of God. Even though I walk through the shadow of death, God says, do not fear. Do not be terrified. Be courageous. Hallelujah. Because sometimes nakalimutan natin na tayo'y nag-api na ng circumstansya. Sometimes naramdaman natin parang hindi na tayo makagalaw. Nandoon na lang tayo sa circumstansya, napaikot tayo doon. Umiikot tayo doon. Umiikot tayo doon. Katulad ng mga Israel, because of the circumstances, they round and round and round and they died. But today, I share to you in the book of Isaiah 46, verse 3 and 4, says, listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, you whom I have upheld since you have carried since your birth. Verse 4, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He. I am who will sustain you. I have made you. I carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Hallelujah! There are 4 things that we need to understand. Even though we walk through the shadow of death, sabi ng pulong sa Diyos, sabi ng salita ng Diyos in Psalms 139, Hallelujah 13, from the wombs of our mother, God is there. He watching us. Sometimes nakalimutan natin because nakatingin tayo sa circumstansya. Nakatingin tayo kung ano ang mga bagay-bagay. Kaya nalupay-pay tayo. Kaya nawalan tayo ng pag-asa. Kaya tayo nagagape. But now, God rescue us. Hallelujah.
Hallelujah! Even to your old age, I am old. I am gray hair. Hallelujah! But you know, in verse 33, basahin ninyo verse 3, na nabasa kong verse 3, nasa tiyan pa lang tayo. I connected this verse to 139 verse 13 of Psalms. Ano sabi ng Psalms? For you created my inmost being. I praise you because I am fearfully. Hello! Fearfully. Ayaw na ayaw ng Diyos na masadlak tayo sa gumuntang o sa problema ng buhay. O kung ano man mayroon tayo. Kapatid na parito ka, gusto mo marinig ang salita ng Diyos. Ito ho para sa atin ngayon. Hindi makikita sa ating mga mukha kung ano ang bigat at lalim ng ating dinadala. Ngunit, nakikita ng Diyos. Why God allow suffering? Kung mula pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, why God allow circumstances? Why God allow suffering? Because gusto niya i-remind tayo, there is powerful God. Amen. There is presence of God na masasandalan natin. Saan tayo kukuha ng lakas? Sa gitna ng mga pagsubok, available ang Diyos. Sabi ko na nga, troubles come and go. God always watching us. Trouble comes and go. Para ito sa mga righteous. Para ito sa mga nabubuhay sa salita ng Diyos. Para ito sa mga taong gustong pagpalain ng Diyos, gustong sambahin ng Diyos, gustong lingkuran ng Diyos. Pero kung nagsasuffer ka because of your sin, it's up to you, brother. If you continue that sin in your life, talagang magagapi ka. But if you live in the righteousness of God, even though we walk through the shadow of death, hallelujah, we will fear no evil because God is with us. We separate God because of sin. But kung tayo'y tama ang ating relasyon sa Diyos, kahit anuman mangyari. Tanungin ka nga, kamusta ka, Brad? Ganun pa rin. Wala naman ako masabi. Ganun pa rin, God is faithful. God is faithful. And I know, God never leave us, nor forsake us. Amen. Kaya nga, ang Matthew 11:28, come unto me, you are heavy laden, and I am, and I will give you rest. Hallelujah. Number 1, for you created my inmost being. Unite me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully, wonderfully. Hallelujah. Tingnan mo nga ang sarili mo. Makita mo ba ang sarili mo? Tingnan mo nga sa katabi mo. Wonderfully, fearfully made by God. Amen. Kung ganon ang ginawa ng Diyos sa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, hayaan ba ng Diyos na tayo mapailalim sa mga bagay-bagay? Kung minsan ang mga circumstances dumating sa atong resulta lang sa ating disobedient. Remember this.
Not all circumstances allowed by God. But you yourself allow the circumstances because of your failure. Because of your failure to meet the standard of God. Kaya wala ka masisihan dyan. Your work are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depth of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them come to be. How precious to me your truth, O God. How vast is the sum of them. Hallelujah! Napakaganda. We need to appreciate God. Kung dumaman tayo sa mga pagsubok, praise the Lord, oh my soul. Yung mga awit na yan, nakarevive sa akin. Ako na nakarevive sa akin at the cross. Hallelujah! And God led me to worship Him. There's pain in my body, but God leads me to worship Him. There's agony in my flesh, but God led me to worship Him. Because the only remedy na makaka-breakthrough ka is to worship the holy God. Number 1, I have made you. Amen. Sino sa inyo nagsisisi nandito ka sa mundo ito? Marami sa atin. Sa totoo lang, marami sa atin. Mula pa pagkabata, bakit ako'y nandito? Sabi ni Satanas, sige lang. Wala ka naman puturo. Sige lang. Sky's the limit. Yung totoo pala, bago tayo pinunla ng Diyos, nakangiti na doon sa sinapupunan ng ating ina. Because we are wonderfully, beautifully made by God. Hallelujah. Why? Sabi ng Psalms 46, listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, the remnant, yung natira. And you whom I have upheld, since you have carried since your birth, even to your old age and gray hair, I am He. I am He. Mula pa pagkabata mo, sinapupunan ka pa lang ng iyong anak, at ngayon, puting-puti na. I am He. Ibig sabihin, God is there. Hindi ka nag-isa. God made you because He loves you. God made you because He wants to use you for His kingdom. I have made you. Sino sa inyo nagtataka na sa buhay mo? Gusto mo na bumalik si Jesus. Tandaan natin, every human being, God has a purpose. Jeremiah. For I know the plan I have for you, not to harm you, but to prosper you. Amen. Because sa tiyan pa lang tayo, pinag-ingatan na tayo ng Diyos. Kaya na galit ang Diyos sa abortion. Even to you all else, I am gray hair, I am He.
Number 1, I am who will sustain. You, I have made you and carry you. I will sustain you and will rescue you. Number 1, I have made you. Sabihin mo sa ina mo, kung kasama mo ngayon, salamat nanay. Kung wala nang ina mo, sabihin mo sa Diyos, Lord, salamat sa nanay ko. Sino may galit sa iyo sa nanay ninyo? Alam niyo, 9 months, kayong dinadala ng iyong mga magulang, iyong nanay. Akala niyo, okay lang? Sino ang hindi naging nanay dito? Darating ang panahon, manginanay ka rin. And you, gamitin ka ng Diyos. Punla ang taong maglilingkod sa Kanya. Sabihin mo na ngayon, Lord, kung ako'y mag-asawa, hindi pwede wala ka asawa. Ano ka, Maria? Kung ako'y mag-asawa, kagbigyan mo ko ng supling, Panginoon, gamitin mo sa iyong kalawalatian. Amen. Yan kayo hindi na nanganganak. Sabihin mo na sa Diyos, Lord, thank you. Kayo magbalak pa mga anak, 70 pesos na ang gantang ng bigas. Maghunos dili ka. Baka magbilaukan ka. Kayo mga gusto mga anak at hindi, nagdalawa-dalawang isip ka, huwag na. Bakit? Sabihin ng anak mo, naku si nanay bala, walang sentido kumon. So makikita natin, kayong gustong mga anak, mga asawa muna at magpakasal. Hindi na uso sa Diyos ang buntis muna bago kasal. Ay sabihin mo, Pastor, faithful naman siya. No ka hello? Kundi ang respeto ang Diyos mo, ikaw pa? Hello? Wala si may nagpaamin. Salamat sa Diyos. Wala sila dito. Hallelujah. Kung gusto mo lang mga asawa, 10 days lang. Francis, pabilis mo. Pumunta kay Pastor Lando. Pero subagay, renewable pa. Pwede naman tulungan kita, dali kita sa ibang pastor. Kung nagmamadali ka, nga mga anak, pero kung hindi ka naman nagmamadali mga anak, hintay lang anay. Kasi ang hirap. Madugong proseso, mag-apply. Number 2 pa lang kita ha. I will carry you. Number 1, I will meet you. Number 2, I will carry you. Sabi dito, being confident of this, that He, the word He, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Hallelujah! Hindi mauudlot ang pagpapala na dadaloy sa iyo dahil alam ng Diyos, siya nagsimula sa iyo, siya rin ang tatapos. Huwag niyong, kayo ang Diyos ang simula, si Satanas ang tatapos. Kung ang Diyos nagsimula sa buhay mo, pag-ingatan mo, because God prepare a place for you. Hallelujah! Ay, salamat, nagpalakpak, Kidman. Kanina pa ako naghihintay.
I will carry you. Hama ka may carry ka ng Diyos? Hindi mo lang alam, pagod ako ng lakad. Kung hindi mo alam, nandoon ang Diyos. Tinutulak ka ng Diyos. Magpatuloy. Footprint in the sand. Remember that. Sino nakakaalala ng song ng Footprint in the Sand? Pakiawit. Kung walang piso. Piso net eh. Ang Footprint in the Sand, yung magandang panahon, kasing init ng araw, kasing liwanag ng araw, kasing tahimik ng dagat, naakbayan sila ng Lord. Nag-holding hands. Nang dumating ang bagyo, nang dumating ang circumstansya, naglalakad sa isa na lang siya. Sa kanya yon. Hayang size ng iyang sapatos, 42. Yung size nakikita niya, 48. Pero pag kinukumpara siya yon, naintindihan niyo? Hindi yun pala, kinikiri ng isang Diyos sa gitna ng circumstansya, sa gitna ng mga dilema sa kabuhi, sa gitna ng mga bagay-bagay na kuminsan hindi na natin kaya. Where my help come from? My help comes from the Lord. Hallelujah! Sa gitna ng circumstance, He will carry us. Remember this, palaliman natin na palaliman ang ating pag-iisip patungkol sa Diyos na binigyan natin ng tiwala. Kung nagtitiwala tayo, ipagtiwala na natin sa Diyos ang lahat because He made the heaven and the earth. And we are created in God's image and His likeness. I will made you and I will carry you. Hallelujah. Sige lang. Sili ni Jesus, come unto me, you are heavy laden. Katikita kayo sa karusa, ang bakero. Ang karusa, karabaw, kag bakero. May isang tao nagdadala ng 2 yatang saging. Ang layo. Naiintindihan ko yan kasi nasa Hagnaya, Hamindan ako. Ako ang pinapapunta ni Papa dahil mabait ako. Dahil mabait ako daw, ako lang punta doon sa bukid. Hindi alam na ang kabaitan ko kuntulog lang. Habang naglalakad ang tao, may dumaan na karusa. Yung kabakiro ng karabaw, sila niya, sakay na. Kung di mapahinto sa karabaw, ano? Hu. Tama? Hindi alam, wala kayo karabaw sa inyo? Tama, no? Kung pinahinto ya, siya, sakay. Si malayo pa, mga 20 kilometers pa. Sa lugar na pinapuntahan ko, mga 12 kilometers, 15 kilometers, wala kang masakyan, lakad ka. Kaya hinahatid ako ng tauhan namin sa karusa. Tapos matawid sa bangka. Nang sumakay na siya, alam mo anong nangyari? Umupo sa karusa. Pero yung bit-bit niya, kargaya pa. And sometimes, ang Diyos nandyan na. At nandyan ang Diyos. Kung saan-saan tayo tumitingin. Karga-karga natin ang circumstance. Karga-karga natin ang problema. Silin Diyos, come unto me. I am He who made you and carry you, and I will sustain you.
Yung title natin, Strengthen Your Arms. Amen. Because He sustains us by the power of the Holy Spirit. And He give us food to eat, water to drink, and light to life. Hallelujah! Para mabuhay tayo. Sabi diyan, anong kailangan ng tao na mabuhay sa? Sun, light, water, air. Ano pa isa? Food. Sila ni Jesus, I am the light. Amen. I am the life. Ano pa? I am the living water. I am the food of the soul. Hallelujah! Para mabuhay ka, dapat nasa iyo yan, ang apat na yan. Kung gusto mo i-sustain ka ng Diyos, ilagay yung mga bagay na yan. Itaas sa inyong kamay. Lord, strengthen me again. Revive me. Give me a right spirit. Renew my soul. I will sustain you. Sabi ng Psalms, cast all your cares on Him. Cast all your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let you, He never let the righteous fall. Amen. Amen. Sila ni Jesus sa lumpo, walk. And He walk. Single word, walk. And He walk. Hallelujah, because He sustained us by His power. He sustained us by His love. He sustained us by the Holy Spirit. He sustained us the breath of life. Because He's the life and the light. And the food and the water of our life. Huwag na tayo manghihanap-hanap pa sa paligid-ligid yan na sa Kanya lang ang pangangailangan natin. Because He only one to sustain us. And number 4, I will rescue you. Jeremiah 1:19, they will fight against you, but will not overcome you. They will fight against you. They, the circumstances, the persecution, kawalan, problema sa pira, problema sa pagkain, problema sa lahat na bagay. But sabi ni Jesus, I will rescue you. They will fight against you, but will not overcome you. Amen. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. That's the point. That's the word of God today. He with us. He will carry us. He will rescue us. And He will sustain us. Gusto mo maranasan to? Gusto mo maranasan? Ito mga pangako ng Diyos. Kung gusto mo maranasan, taas mo nga ang kamay mo para makita. Kasi hindi na amin ang kailangan dito. Patutuo na. Amen. Ito. Dito tayo. Itong response natin. Gusto mo ang response? Paano ka mag-response? Paano mo ma-avail itong binibigay ng Diyos? Paano mo ma-experience ito? Proverbs 3, 5-6. Hindi ito mangyari sa iyo. Hindi itong 4 mangyayari sa iyo kung wala ito. I know and I know. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Dagdagan mo nga. With all my heart. Trust in the Lord with all your heart. And do not rely on your own understanding.
Think about Him in all your ways, and He will guide you on the right path. This is, itong response natin dapat, hindi lang na tayo na i-hang up sa mga pangako ng Diyos and then we wonder why. How? This is how. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Hello? Baka may reservation ka. Yung deposit mo sa bangko, yung friend mo, yung kamag-anak mo, remember this. Remember this. All of that is nothing. All of that is nothing. He cannot help you. Why? Why? Doon na tayo nang galing. Nag-aaway-aaway pa nga eh. But ang answer lang, trust the Lord. If you know your God, if you know how God is great, trust in the Lord. How can you trust God? With all your heart. With all your heart. Kung ano man ang future mo, your future mo is in the hand of God. Not in the tarot. Not in the horoscope. But in the hands of God. Kung ginagamit mo ang horoscope, ginagamit mo ang tarot, ma-fail ka lang. Ma-demonize ka pa. But if you trust the Bible, because man shall live on bread alone, but in every word come from the mouth of God. Trust in the Lord with all your heart, and not lean your own understanding. I know some of you here are eloquent, wise men, but do not lean on that. Trust the Bible. Trust the Word of God. The only remedy na makabreakthrough tayo is to trust the Word of God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, kompleto to ha. Trust your faith. Work your faith. Work out your faith. In all your ways, acknowledge Him. Anong plano mo sa buhay mo? Ano, ito lahat. Nakahilira na yan. Naisulat mo na. Pati mapangasawa mo, pati itsura ng anak mo, pati itsura ng masawahon mo. Nakalista na, na-drawing mo pa. Nilagyan mo pa ng flower dito. Lahat-lahat yan. Ano gusto mong kotse? Nakalista na yan. Ano gusto mong kainin? Araw-araw. Sabi ko kay mami, ay ako na ng gatas. Mukhang ano na ko baka. May Milo dyan. Ayaw ko na ng prito. Hallelujah. Ano ginawa ng asawa ko, bumili ng tinuktok na karne, kag sinabawan si pastor. Tululuha-luha. Yung pala sabaw. Kuminsan ako na kumain ng ulam, kanin na lang. At asin. Wala na eh. Pero ginisto ng Diyos ang appetite ko. Kaya lang nasobrahan. Nasobrahan naman. Tumaas ang akong blood sugar. Instead nga 5, 18. Ay, nagkakurog-kurog ako. Sa ako, Jared, pauli na Jared, bakli na kumulong. Hallelujah. Nasobrahan sa appetite. Akalain mo yan araw-araw, Diyos. Kasulod sa duwa ka semana, Diyos, hindi tataas ang imo nga blood pressure. Sugar yan, plus ang prednison. Ang prednison, kwansa.
steroid. Sa kasimano ko nga tulon. Tsaga tulon ko, iba na ko sa kalibra. Hallelujah. Nag-craving ako sa nga pagkaon. Pero ang gina-craving ko matamis. Tsokolate. Nagapangawat ako baba pa kong gabi. Bakala ko tsokolate. Club 9. Kagisa-isa lang ako magkaon, ginatago ko pa. Marisi mo yan. Tingala ko sa kami. Basi ko nagkupos ako sa kamalunggay. Adlaw-adlaw kamalunggay. Gabi adlaw kamalunggay. Ama ko, siguro sa kamalunggay ako nagkupos. Ay, nako, yun pala sa asukar. Kayo mga may diabetic, hinay-hinay. Basi manulong mata mo. Kaya hindi mo na makilala asawa mo. Ay, di na kita. Sa conclusion na kita. Gusto niyo ba purpurga po kita? Hallelujah. In all your ways, acknowledge Him. Amen. Kahit sa pagkaon mo, tanong ka, Lord, pwede ba to? Nasobrahan naman ako kapili sa to. Bawal sa akin yan, bawal sa akin yan, bawal. Ay, nagnubo nga ako nga, sus, Mariano kagapon. Puro ako bawal. Bawal, bawal, bawal. Na nagnubo ako resistensya, ato kinapitan ka ng sakit. Pero karon, agdahon nyo ko, di tagi ka mo pagbalibaran mo. Wala lang asukar. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Amen. Amen. Trust in the Lord. Amen. Alina to your own understanding in all your ways, acknowledge Him. I ask the usher to come forward to distribute this element. While the good singer will out there and sing a song. Hallelujah. Pag natanggap yung kupa at saka bread, tumayo po tayo. The mystery the mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sins. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you.
1 Corinthians chapter 11, verse 23 says, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this wherever you drink it in remembrance of me. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Today, Lord, we raise this broken bread, a symbol of your body. Today, we partake this because we are your body. Thank you, Lord, for forgiving our sin. By your stripe, now, Lord, we are healed. And we receive this blessing, Lord. We receive this communion because you are God who give us a covenant. The covenant that never, 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 never broken. Because you are the God who made a covenant. You are the righteous God. You are the faithful God. And you are the God coming soon. Jesus, today we partake this. In Jesus' name we pray. Amen. And in the same way after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this wherever you drink it, in remembrance of me. Now, Lord, we partake this cup, a symbol of your blood. We are redeemed by your blood. We are purchased by your blood. And we are now, Lord, free indeed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray from any curses. We pray from any dominion of Satan. We are now in the kingdom of light. We are now in the kingdom of Jesus. We are in the kingdom that never shaken. We are the kingdom. We are your people. And now, Lord, we partake this because we have victory in Jesus' name. Hallelujah. Let's partake this. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat sa lahat. Pagpalain mo ang lahat na narito sa aming paghiwalay. Kasama nila kayo. Salamat, Lord. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.